Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1171. Ang 10,000 Mammoth Force ay sumasaklaw sa lahat. Pagkatapos ng pagsasanib sa True Chi, maaari itong bumuo ng kidlat, apoy, at iba pa. Ang kidlat at apoy ay dalawang napakadominanteng katangian, ngunit ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Mo Xiaoyi ay dahil ito ang paborito niyang diskarte sa nakaraan. Nang maglaon, patuloy niyang pinagbuti ang paglipat na ito hanggang sa ito ay naging isang kakayahan sa reincarnation. Tinawag itong Unparalleled Flaming Dragon Slash. Minsan na nitong sinunog ang isang karagatang tuyo. Bagamat hindi niya ginagamit ang Unparalleled Flaming Dragon Slash at ginagamit lamang niya ang orihinal na kakayahan, kahit na ang isang 5th-tier Ethereal Opening Expert ay malamang na mamatay sa ilalim ng hakbang na ito. Kahit nasa suporta ng Eye of Charm ni Luoluo, hindi napigilan ng Thunder Dragon Roar ang pag-ataking ito. Gayunpaman, sa sandaling ang Thunder Pearl ay malapit ng masira, isa pang pagsabog ng enerhiya ang sumabog. Paglipol ng langit na kidlat. Boom! Isang alon ng chi na hindi pa nakikita noon ang kumalas, na yumanig sa Flame Dragon. Gayunpaman, hindi sapat ang kapangyarihang ito para sirain ang Flame Dragon. Whoosh whoosh whoosh. Bitik. Ang Thunder Pearl ay nilamon ng Flaming Dragon at nabasag ng pulbus. Ang nag-aapoy na dragon ay tumangay, nilamon si Yezuan. Ang nakakapasong aura na ito ay agad na nagsunog kay Wei Zhenchen na naging abo at madaling nasira ang Thunder Armor ni Yezuan. Kahit na ang Brilliant Golden Armor ay natunaw. Sa kabutihang palad, itong Flaming Dragon ay hamina ng Thunder Dragon Roar at Heavenly Lightning Annihilation. Bilang karagdagan, si Wei Zhenchen ay isang 3rd-tier na eksperto sa Ethereal Opening at napakatigas. Nakaligtas si Yezuan, ngunit nawala siya ng higit sa 10 taon ng kanyang buhay. Ngayon lang, para harangan ang pag-atake ng Flaming Dragon, ginamit niya ang True Chi, ang 10,000 Mammoth Force, at ang Supreme Grade na Immortal Spring Water para bumuo ng protective barrier. Ang Unparalleled Flaming Dragon Slash ay mabangis at nangingibabaw, ngunit ito ay sinalungat ng tubig. Naisip ni Yezuan ang pamamaraang ito sa takdang panahon, at sa gayon ay nakaligtas. Binara mo talaga, isang boses ang umalangaw-ngaw. Tumingin si Yezuan sa harap at nakita si Mo Xiaoyi na nakatingin sa kanya na may gulat. Hindi inaasahan ni Mo Xiaoyi na ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay hindi makakapatay kay Yezuan. Hindi niya inaasahan na si Yezuan ang may pinakamataas na grado na Immortal Spring Water. Ito ay isang nakamamatay na tukso sa mga martial artist sa ibaba ng Immortality Realm. Gusto mo akong patayin gamit ang iyong kakayahan. Nagsimulang uminit ang nasunog na mga sugat ni Yezuan, at ang Brilliant Golden Armor, pati na rin sina Wei Zhenchen at Thunder Pearl ay mga kayamanan, muling nabuhay. Sabi ko sa'yo, kung kaya mo itong atakihin, ito ay kakayahan mo. Makakaalis ka na, sabi ni Mo Xiaoyi na may matuwid na tingin. Ganun ba? Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang sinasabi niya, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang galaw na iyon ngayon lang ay halos naubos lahat ng True Chi mo. Kaya mo pa ba akong ipaglaban sa susunod? Nakikita ng Eye of Insight ang lahat. Sa katunayan, pagkatapos gamitin ang Flame Dragon Careless Slash, isang 5th na lang ng kanyang Zinchi ang natitira ni Mo Xiaoyi. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Yezuan na kumilos. Matapos marinig ang mga salita ni Yezuan, nagbago ang ekspresyon ni Mo Zuyi, na nagpapanggap na kalmado. Sa isang iglap, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo. Brat, sa susunod na pagkikita natin, kamatayan mo na. Nang marinig ito, nagmura si Yezuan sa kanyang puso, F***sick, this move. Again, napakahirap pakitunguhan ni Mo Xiaoyi. Agad siyang tumakas matapos mabaigo ang kanyang pag-atake. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago siya patayin at tapusin ang kanyang misyon sa paghihiganti? Alam ni Mo Xiaoyi na si Yezuan ang may Eyes of the Void, kaya tumakbo siya patungo sa kailaliman ng Viper Valley. Nagmamadaling hinabol siya ni Yezuan. Alam niyang may depekto ang pamamaraan ng pagtakas ni Mo Xiaoyi. Gayunpaman, ang bilis ng diskarteng ito sa pagtakas ay wala sa mga chart.
Si Yezuan ay isang kaharian na mas mataas kaysa kay Mo Xiaoye. Ngayon, nasa parehong level lang siya ni Mo Xiaoye. Imposibleng maabutin niya. Si Mo Xiaoye na ito ay malamang na matagumpay na napino ang Jade Blood Gold Pellet. Isa rin siyang reincarnator. Kung hindi ko siya papatayin, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ano ang pinaka-nakakatakot na kaaway? Iyon ang mga nakatagong kaaway na hindi mo mahanap. Si Mo Xiaoye ay isang veteranong assassin na nabuhay ng libu-libong taon. Hindi nakakatuwang puntiryahin siya. Alam ni Yezuan na ginagamit siya ni Mo Xiaoye bilang stepping stone. Sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagkabigo ay mabilis niyang mapapalaki ang kanyang kaharian. Hindi mahalaga kung ano, ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Hindi lamang niya nagamit ang dalawa sa mga kakayahan ng Thunder Pearl, ngunit nagamit din niya ang isang dosenang taon na halaga ng Immortal Spring Water. Anong kawalan? The revenge mission has no time limit. It's not that easy to complete. Mahirap talagang makakuha ng 3 devouring points. Sa susunod na pagkikita natin, tuturuan kita ng leksyon. Hindi sinasadyang sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ngayon lang, wala siyang oras para gamitin ang 10,000 returning to origin para ipagtanggol o sugpuin si Mo Xiaoye. Ang pagtakas ng dugo ni Mo Xiaoye ay masyadong mabilis at hindi matrap. Nag-aalala rin siya na babalik si Mo Xiaoye pagkatapos niyang gumaling, kaya kailangan niyang magtago ng trump card. Gayunpaman, ang pinakamahusay na trump card ay ang kanyang kaharian. Kailangan kong makalusot ng mabilis. Sa tuwing lilito si Mo Xiaoye, ang kanyang kaharian ay makakasabay sa akin. Kung ako'y masyadong mahuhuli, ako ay mamamatay. Wala nang pakialam si Yezuan sa anumang bagay at nagpatuloy sa pangangaso ng heaven-reaching beasts. Pagkatapos ng labanang iyon, hindi na muling nagpakita si Mo Xiaoye. Hindi sapat ang 1 oras para gumaling siya. Makalipas ang 1 oras. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang realm ay level 3 Nether Passage Realm. Tumunog ang system notification. Kaagad, tumaas ang aura ni Yezuan. Kahit na makalusot ako, wala akong kumpiyansa na harapin si Mo Xiaoye. Kapag gumaling siya, hindi ko mapipigilan ang hakbang na iyon ng walang trump card. Kailangan kong umatras. Sa isang pag-iisip, agad na umalis si Yezuan sa Viper Valley. Ngayon lang, marami na siyang nagamit na trump card. Luoluo's Eye of Charm, Thunder Dragon Roar, Sky Thunder Annihilation, at ang Immortal Spring Water. Kung muling dumating si Mo Xiaoye, kailangan niyang lampasan ang kawalan at umalis kaagad. Pagkatapos noon, hindi na siya nang ahas na maglakbay sa lupa at lumipad na lamang sa himpapawid. Hindi alam kung tumalikod si Mo Xiaoye o dahil nawalan siya ng malay kay Yezuan. Sa anumang kaso, hindi na nakatagpo muli ni Yezuan si Mo Xiaoye. Pagkalipas ng 2 araw, matagumpay na nakarating si Yezuan sa Black Chaos Corner. Ang Black Chaos Corner ay isang lugar kung saan nakikihalubilo ang mga manloloko sa mga tapat na tao. Sa kanila, mayroong 3 nangungunang gang. Ang una ay ang Mad Dragon Gang, ang pangalawa ay ang Phantom Gang, at ang pangatlo ay ang Righteous Young Gang. Ang natitirang mga gang ay kabilang sa 3 gang na ito. Iningatan ng 3 gang na ito ang isa't isa at pinatatag ang sitwasyon sa Black Chaos Corner. Kung hindi, magkakalat ang Black Chaos Corner ng mga bangkay. Pumasok si Yezuan sa pangunahing lungsod ng Black Chaos Corner. Sa kanyang Eye of Perception, nakakita siya ng maraming eksperto na may makapangyarihang aura. Ang mga taong ito ay nasa Nether Passage Realm man lang. Mayroong kahit level 3 o level 4 na mga eksperto sa Nether Passage Realm. Kabanata 1172, dumating si Yezuan sa Black Chaotic Corner para sa 2 dahilan. Una, para imbestigahan ang kaso ng magkapatid, at ikalawa, para malaman kung ang utak sa likod nito ay may kaugnayan sa Yin Yang ancestor. Ang Heavenly Thunder Hall ay mayroong maraming mga disipulo na nagsasanay dito. Nagpadala rin sila ng maraming bagong disipulo para mag-imbestiga, lahat para sa gantimpala ng 100,000 Inner Demon Pills. Kaya, ang misyon na ito ay halos isang independenteng pagsisiyasat, na may napakakaunting mga pahiwatig na ibinabahagi sa iba. Hindi kailangan ni Yezuan ng anumang mga pahiwatig, dahil mas maginhawa para sa kanya na mag-imbestiga ng mag-isa.
Ang mga sangay ng underworld ay kumalat sa buong mundo. Gayunpaman, hindi mahahanap ng isa ang sangay na ito nang walang ilang koneksyon. Napakaraming masasamang tao sa Black Chaotic Corner. Ang kanilang mga aura ng pagpatay ay hindi masyadong mahina, kaya napakahirap na makilala kung sino ang isang assassin. Hindi taga Black Chaotic Corner ang nakaitim na assassin na iyon noon, at hindi niya alam kung saan matatagpuan ang branch ng Black Chaotic Corner. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na mayroon si Yezuan ng Eye of Control. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Pumasok si Yezuan sa lungsod. Sa isang casual na pagdidilat, kinokontrol niya ang isang dumaraan sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Guru, ang malas na taong ito, na kinokontrol ni Yezuan, ay magalang na binati siya. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang Underworld branch ng Black Chaotic Corner? Tanong ni Yezuan. Hindi ko alam pero may kilala akong dapat mamuno sa iyo doon. Umiling ang malas na dumaraan na ito. Sige, lead the way. Sagot ni Yezuan. Pagkatapos, pinangunahan ng malas na dumaraan na ito si Yezuan sa paghahanap ng isang tao. Habang nasa daan, nalaman ni Yezuan na ang taong hinahanap niya ay isang 4th level Nether Passage Realm Law Enforcer ng Phantom Gang. Napakabilis, dumating si Yezuan sa harap ng isang manor. Sige, pwede ka nang umalis. Sabi ni Yezuan sa malas na dumaraan na ito. Maraming mga tagapaglingkod sa manor, ang ilan sa kanila ay nasa una, pangalawa, at pangatlong antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, ang pinakamalakas ay nasa ika-4 na antas. Sa Black Chaotic Corner, hindi nang ahas si Yezuan na direktang kumatok sa pinto. Kaya, maaari lamang siyang bumisita. Sir, may problema po ba? Nang lumapit si Yezuan, nagtanong ang isang first-level Nether Passage Realm Martial Practitioner na nagbabantay sa pinto. I have some matters to discuss with Law Enforcer Yao. Please inform him. Si Yezuan ay dumiretso sa punto. Kasalukuyang nagpapahinga si Protector Yao at hindi tumatanggap ng mga bisita. Alam niya na si Protector Yao ay nasugatan sa isang labanan kanina at kasalukuyang nagpapagaling. Bagamat naramdaman niyang malakas ang background ni Yezuan, malalagay siya sa problema kung magagalit si Protector Yao sa kanyang biglaang pagkagambala. Hindi sayo yan. Namilog ang mga mata ni Yezuan habang kinokontrol niya siya. Master, pakiusap. Matapos makontrol, ang puot ng martial artist na ito ay agad na nawala, at magalang niyang dinala si Yezuan sa Yao Manor. Di nagtagal, pinangunahan ng cultivator na ito si Yezuan kay Protector Yao. Zhou Huarong, sino ito? Isang matangkad at matipunong lalaki ang biglang hamarang sa daanan ni Yezuan. Nasa ikatlong antas pa lang sila ng Nether Passage Realm, ngunit ang mga taong ito mula sa Phantom Gang ay dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa at pagtatanggol. Baka hindi agad magtagumpay ang may Eye of Control. Kapag nabigo ito, baka magalit ako sa buong Phantom Gang. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Yezuan na sumuko at sinabing, gusto kong tanungin si Protector Yao tungkol sa lokasyon ng sangay ng Underworld. I see. I know. Bigyan mo ako ng 1,000 Inner Demon Pills. At sasabihin ko sa iyo, sabi ng matangkad at matipunong lalaki. Sige, walang ibang sinabi si Yezuan. Direkta niyang inilabas ang 1,000 Inner Demon Pills at inihagis ito. Diretso, ang sangay ng Underworld ng Black Chaotic Corner ay nasa ilalim ng Drunken Poplar Restaurant. Ipasok ang sekretong code, patayin. Sabi ng matangkad at matipunong lalaki. Secret code, pumatay. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Agad siyang tumalikod at umalis. Naisip niya sa sarili, hindi ba napakadali lang kumita ng pera? 1,000 Inner Demon Pills na may isang pangungusap lang. Gayunpaman, ang mga bagay na nakuha niya mula sa 2 controller lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 Inner Demon Pills. Hindi mahalaga. Zhou Huarong, halika hanapin mo ako pagkatapos mong paalisan ang kaibigang ito, sigaw ng matangkad at matipunong lalaki. Oo. Tumango ang martial artist na tinatawag na Zhou Huarong. Umalis si Yezuan sa tirahan ni Protector Yao at dumiretso sa Drunken Poplar Restaurant. Matapos paalisan ni Zhou Huarong si Yezuan, tumalikod siya at hinanap ang matangkad at matipunong lalaki. Nagutos si Protector Yao na walang papasukin. Naglakas loob kang suwayan ang utos. Traidor ka ba?
Nang makita ng matipunong lalaki si Zhou Huarong, kumakbang siya ng malaki at hinawakan ang lalamunan ni Zhou Huarong. Hindi, nahihirapang ibinuka ni Zhou Huarong ang kanyang bibig. Puno ng takot ang mukha niya. Malubhang nasugatan si Protector Yao dahil sa isang palihim na pag-atake ilang araw na ang nakalipas. Hinala ko na may traidor sa tirahan. Nagdala ka ng mga tao sa oras na ito. Baka gusto mong atakihin muli si Protector Yao. Naikuyong ng matangkad at matipunong lalaki ang kanyang mga kamao at idinilat ang kanyang mga mata. Parang may gusto siyang kainin. Hindi, meron. Umiling pa rin si Zhou Huarong. Bibigyan kita ng 3 segundo. Sabihin mo sa akin kung sino ang kasabwat mo. Kung hindi, mamatay ka. Hindi pinansin ng matangkad at matipunong lalaki ang sagot niya at galit na sumigaw. Ako, hindi, Rip. Isang malutong na tunog ang narinig. Isang ulo ang tumalsik at tumalsik ang dugo sa dingding. Pinatay ng matipunong lalaki si Zhou Huarong sa isang tadtad ng kanyang kamay. Wala man lang siyang awa. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko. Ngunguso ang matangkad at matipunong lalaki. Pagkatapos lamang ng kamatayan ni Zhou Huarong, bumukas ang isang pinto sa likod ng matipunong lalaki, at lumabas ang isang medyo mahinang matandang lalaki mula sa loob. Tagapagtanggol Yao. Nagmamadaling sinalubong siya ng matangkad at matipunong lalaki. Ang taksil sa wakas ay hindi na makaupo. Sa kasamaang palad, siya ay isang matigas na tao. Sabi ni Protector Yao habang naglalakad siya at kinuha ang interspatial ring ni Zhou Huarong. Nahulaan niya na maaaring mayroong ilang mga pahiwatig sa interspatial na singsing na ito. Gusto niyang malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Matapos suriin sandali, umiling siya ng walang magawa. There's no clue. May pinadala ka bang sundan ng batang iyon? Oo, tumango ang matangkad at matipunong lalaki. Very good. Reporta me as soon as you find a clue. Tumango si Protector Yao at tumalikod upang bumalik sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, naroon ang tunog ng hangin. Whoosh whoosh. Biglang umatake ang matangkad at matipunong lalaki. Gamit ang isang chop, diretso niyang sinaksak ang kaliwang dibdib ni Protector Yao. Puff! Bumaon ang malaking kamay sa katawan ni Protector Yao at hinawakan ang kanyang pusong tumitibok. Ikaw! Nanlaki ang mga mata ni Protector Yao. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay may narinig siyang puchi sound. Durog na durog ang puso niya. Hindi niya inaasahan na papatayin siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Kailangang malaman ng isa na siya ang nagpalaki sa matangkad at matipunong lalaki. Bagamat hindi sila magkadugo, siya ay katumbas ng isang ama. Hindi niya inaasahan na ang matangkad at matipunong lalaki pala ang traidor. Ngayon pa lang, palabas lang iyon para magsiwalat siya ng kapintasan. Paumanhin, Protector Yao. Ang iyong ulo ay nagkakahalaga ng 30,000 inner demon pills. Gamit ang mga ito, makakalusot ako sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Ang matangkad at matipunong lalaki ay ngumisi at nagmamadaling inalis ang katawan ni na Protector Yao at Zhou Huarong. Pagkatapos, nilinis niya ang eksena. Ang kamatayan ni Protector Yao ay maaaring ganap na itulak sa binata ngayon lamang. Ang binatang ito ay si Yezuan. Kabanata 1173. Ham! Patay! Panipi! Medyo nagulat si Yezuan, kumunat ang kanyang mga kilay. Naramdaman niyang napatay ang taong nagdala sa kanya sa tirahan ni Enforcer Yao. Gaano katagal na? Wala pang 1 minuto. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Bigla niyang naramdaman na may 2 tao na sumusunod sa kanya, pareho silang nasa ika-2 antas ng Nether Passage Realm. Tila siya ang pinuntirya. Bagamat nasa syudad tayo, hindi tulad ng walang patayan sa mga kalye ng Black Chaos Corner. Mas mabuting mag-ingat, baka maambush tayo. Pinaalalahanan lamang ni Yezuan ang kanyang sarili, pagkatapos ay biglang tumalon sa hangin. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. 2 system notification ang tumunog, at ang 2 taong sumusunod sa kanya ay agad niyang kinokontrol. Galing kayong 2 sa tirahan ni Enforcer Yao. Bakit niyo ako sinusundan? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Ilang araw ang nakalipas, si Enforcer Yao ay tinambangan at matinding nasugatan, kaya pinapante kami ni Lord Xiong para sundan ka. Sa pag-aakalang nandito ka rin para tambangan si Enforcer Yao,
sagot ng isa sa kanila. Lord Xiong, ito ba ang matipunong lalaking iyon noong una? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kaya siya ay na-misunderstood. Dahil iyon ang kaso, hindi na siya mapakali na bumalik para sa paghihiganti. Mas mabuting imbestigahan muna ang Drunken Poplar Restaurant. Matapos kunin ang mga gamit sa universe rings ng dalawang tao, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Hindi nagtagal, nakita niya ang Drunken Poplar Restaurant. Ang Drunken Poplar Restaurant ay mukhang napaka-ordinaryo, ngunit ginamit ni Yezuan ang kanyang eye of perception para maramdaman ito at nalaman na maraming nakayukong tigre at nakatagong dragon sa loob. Maraming eksperto ang kumakain sa loob. Kasabay nito, may nakatagong porma sayon sa isang sulok na patungo sa ilalim ng lupa. Mukhang hindi nagsasalita ng kalokohan si Lord Xiong. Isang ang branch ng underworld ang Drunken Poplar Restaurant na ito. Isip ni Yezuan sa kanyang puso habang siya ay pumasok sa Drunken Yang Restaurant. Kaagad, lumapit ang isang waiter sa Wan Siyang Realm na 9th level para batiin siya. Sir, gusto mo bang kumain o manatili sa restaurant? Nakangiting tanong ng waiter. Patayin, bulong ni Yezuan. Naintindihan naman agad ng waiter. Sir, this way please. Pagkatapos, dinala ng waiter si Yezuan sa sulok kasama ang hanay. Naisip ng waiter na si Yezuan ay madalas na bumibisita, kaya hindi na siya nagtanong at hinayaan si Yezuan na umalis. Sa ibaba ng Drunken Poplar Restaurant ay isang sangay ng underworld. Dito, maaaring tumanggap at mag-issue ng mga misyon. Bago pumasok si Yezuan, hindi niya maramdaman ang aura sa ibaba dahil sa napakahusay na pagtatago ng porma sayon. Pagkatapos lamang bumaba ni Yezuan ay napagtanto niya na ito ay isang lugar na maraming nakayukong tigre at nakatagong mga dragon. Marami sa kanila sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm, at kahit na ang ilan sa ika-6 na antas. Tumaas ang isang kilay ni Yezuan, at ang kanyang puso ay hindi maiwasang manginig. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging problema para sa kanya na makitungo sa isang tao sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, hindi niya kakayanin ang ilan sa mga ito ng sabay-sabay, lalo pa ang isang tao sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, hindi siya nag-alala dahil nandito lang siya para mag-imbestiga. Sir, parang hindi ka pamilyar. First time mo ba dito? Isang katulong mula sa impyerno ang humakbang para batiin sila. Oo, lumingon si Yezuan at sumulyap sa kanya, pagkatapos ay agad na pinigilan ang attendant sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Karaniwan, kapag pumapasok sa underworld, hindi alintana kung tinanggap nila o nagbigay ng misyon, kailangan nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Siyempre, maaari rin itong maging isang disguise. Sir, nandito ka ba para mag-issue ng misyon, o para tumanggap ng misyon bilang assassin? Bagamat pinigilan ang katulong, kumilos siya upang hindi malantad ang sarili. Hayaan akong tingnan ang listahan ng mga misyon, sabi ni Yezuan. Pagkatapos, kinuha ng attendant ang isang booklet at iniabot ito kay Yezuan. Dapat sabihin na ang bilang ng mga misyon sa sangay ng underworld na ito ay napakataas. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Kailangang malaman ng isa na halos lahat ng mga misyon sa underworld ay mga misyon na pumatay ng mga tao. Nangangahulugan ito na mayroong hindi bababa sa 10,000 tao sa listahan ng bounty. Kinopya ni Yezuan ang buong booklet, pagkatapos ay binasa ito. Mayroong higit sa 200 misyon upang mahuli ang mga kapatid. Nang inag si Yezuan, ang mga target ng 200 misyon na ito ay pawang magkakapatid na may kaugnayan sa dugo. Bukod dito, ang kanilang pagkakaiba sa edad ay wala pang 1 taon, at lahat sila ay nasa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Sa orihinal, mayroon pa ring mga nasa unang antas ng Manifestation Realm. Gayunpaman, ang mga misyon na ito ay napakadaling tapusin, kaya lahat sila ay inagaw. Ang mga misyon na ito ay hindi ibinigay ng iisang tao, ngunit lahat sila ay may impormasyon tungkol sa magkakapatid na ito. Hanggat ang mga mamamatay tao sa underworld ay mahanap sila at mahuli, ito ay itinuturing na isang misyon. Napansin ito ni Yezuan. Talagang may isang bagay na malansa na nangangailangan ng napakaraming pares ng magkakapatid. Kahit sino ay maaaring hulaan.
Nagdagdag ang mga reward na ito ng higit sa 4 na milyong inner demon pills. Ito ay sapat na upang lumikha ng isang martial artist sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm. Dati, nahulaan ni Yezuan na nakuha ng Yin Yang Temple ang magkapatid at ibinalik sila para alagaan sila. Ngayon, parang hindi naman. Iyon ay dahil ang Yin Yang Temple ay maaaring basta-basta magpababa ng sinuman. Kung mayroon silang impormasyong ito, magagawa nila ito sa kanilang sarili. Bakit humingi ng tulong sa Underworld? Siyempre, hindi ito imposible. Marahil ay masyadong mataas ang demand ng Yin Yang Temple, kaya inilabas nila ang mga misyon ng patong-patong. Pagkatapos makuha ang target, ipapadala nila ito ng patong-patong. Kung iyon ang kaso, ito ay isang astronomical figure. Hindi niya lang alam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kinailangan ni Yezuan na mag-imbestiga ng maigi dahil ito ang layunin niya sa pagpunta sa Glazed Light Sacred Land. Maaari ko bang dalhin itong listahan ng misyon? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Oo, lahat ng ito ay tungkol sa pagpatay at paghuli ng mga tao. Basta't makumplito mo ito, maaari mong dalhin ang token para pumasok sa misyon. Tumango ang attendant. Mayroong maraming mga listahan ng misyon na gusto ng isa. Tungkol naman sa token na sinabi niya, kung ito ay pumatay ng tao, kung gayon ito ay isang bangkay. Kung ito ay upang hulihin ang isang tao, natural na ito ay upang dalhin ang tao. Gayunpaman, ang layunin ni Yezuan sa pagpunta dito ay hindi para tumanggap o mag-issue ng mga misyon, kundi para mag-imbestiga. Sa sandaling ito, 3 figure ang biglang pumasok sa sangay ng Underworld. Sa kanilang 3, ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim, nakasuot ng sombrero na kawayan at naka-face scarf para itago ang kanyang pagkatao. May hawak siyang 2 kadena sa kanyang mga kamay. Ang 2 kadena na ito ay nakagapos sa isang lalaki at isang babae sa likuran niya. May naririto para tapusin ang misyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Naramdaman niya na ang assassin na ito ay nasa 3 antas ng Nether Passage Realm, habang ang lalaki at babae sa likod niya ay nasa unang antas ng Nether Passage Realm. Hindi, huwag mo kaming ibigay sa Underworld. Nakikiusap ako, ipunan natin ang 15,000 inner demon pills. Please let us go. Humingi ng awa ang magkapatid na magkapatid, ngunit hindi natinag ang nakasuot ng itim na mamamatay tao na humahawak sa kanila. Anong biro? Paano magiging maawe ng isang assassin? Buddy, ipasok mo na ang misyon. Hininaan ng mamamatay tao ang nakaitim na damit. Lumapit sa kanya ang isang attendant ng Underworld. Pagkatapos suriin ang listahan ng misyon, sinabi niya, Mission number 173, magkapatid na Zhou Xingcheng at Zhou Xinglin. Gantimpala, 15,000 inner demon pills. Gayunpaman, kailangang ma-verify ang pagkakakilanlan. Panipi, walang problema. Kabanata 1174, posibleng itago ang hitsura ng isang tao, ngunit may ilang bagay na hindi na mababago. Marami pa ring paraan para ma-verify ang pagkakakilanlan ng isang tao, gaya ng nunal sa puwitan. Gayunpaman, bago madala ang dalawa, ginamit ni Yezuan ang Eye of Control para kontrolin sila. Sa ganitong paraan, madarama niya ang 2 kapatid na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagdating ng panahon, malalaman na niya kung kaninong kamay ang ipinasa ng magkapatid. Hindi masama ang swerte ko. Ngumisi si Yezuan at nagkunwaring tumingin sa listahan ng misyon sa sangay ng Underworld. Hindi nagtagal, lumabas ang attendant na iyon at naglabas ng 15,000 inner demon pills bilang gantimpala para sa assassin na nakasuot ng itim. Sir, kumpleto na po ang misyon nyo. May mga bagong misyon po kamakailan. Kailangan nyo ba ng listahan ng mga misyon? Tanong nung attendant. Bigyan mo ako ng isa. Tumango ang nakaitim na assassin. Pagkatapos, umalis siya sa sangay ng Underworld kasama ang bagong listahan ng misyon. Pagkuha ng isang pares ng magkakapatid sa unang layer ng Nether Passage Realm at isang reward na 15,000 inner demon pills. Napakadaling kumita nito. Hindi nakakagulat na ang mga assassin ay nagbago ng kanilang propesyon upang maging mga human trafficker. Dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi. Kung alam ito ni na Ling Xiao at Ling Yun, malamang na malulungkot sila. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa 2nd layer ng Nether Passage Realm, at silang dalawa ay nakatanggap lamang ng 20,000 inner demon pills bilang reward.
Dapat malaman na sila ay mga pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Malamang na ayaw ng Underworld sa lugar na ito na pukawin ang Heavenly Thunder Hall, kaya sinadya nilang ibinulsa ang ilan sa mga reward. Nagsisimula ng gumalaw ang magkapatid. Panipi, sa sandaling ito, biglang nagtaas ng kilay si Yezuan. May pinto sa likod sa sangay ng Underworld na ito. Gayunpaman, ginamit ito ng mga panloob na tauhan ng Underworld. Ang magkapatid na nahuli kanina ay pinaalis sa pintuan sa likod na ito. Agad na umalis si Yezuan sa sangay ng Underworld at sinimulang subaybayan ang magkapatid batay sa kanyang sentido. Ang magkapatid ay isinakay sa isang karwahe, at sinundan ito ni Yezuan. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang karwahe sa harap ng isang malaking mansyon. Ang Ethereal Palace. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Narinig niya na ang Ethereal Palace ay ang tirahan ng pinuno ng Phantom Gang. Hindi kaya ang naglabas ng misyon ay ang pinuno ng Phantom Gang. Sa oras na ito, ang 2 tao sa karwahe ay inihatid sa Ethereal Palace. Ang pinuno ng gang ng Phantom Gang ay nasa ika-6 na antas man lang ng Nether Passage Realm, at may hindi mabilang na mga eksperto sa asyenda. Napakawalang bait na pumasok ng walang ingat at mag-imbestiga. Umiling si Yezuan at naghanda na bumalik sa Underworld para maghintay. Gusto niyang makita kung may nakuhang bagong kapatid ang kanyang amo. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang bagay na ito dahil masyadong bongga ang karwaheng ito. Ito ay malamang na hindi isang lihim. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang naglakad patungo kay Yezuan. Ika-5 antas ng Nether Passage Realm. Nang inag ang puso ni Yezuan, at naghanda siyang lumihis. Tumigil ka! Isang malakas na sigaw ang nagpatigil kay Yezuan. Lumapit ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at sinabing, "Anong ginagawa mong palihim na palihim sa labas ng Ethereal Palace?" Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Gusto niyang gamitin ang dati niyang pamamaraan para maiwasan ang kapighatiang ito, o marahil ay gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall para pagtakpan ito. Lumingon siya, nakatingin sa hindi pamilyar na matandang ito na nakaitim, "Isa akong pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Pumunta ako dito para imbestigahan ang kaso ng magkapatid na iyon sa Underworld." The Heavenly Thunder Hall na naman. Kailan pa naging maingay ang Heavenly Thunder Hall? Ang matandang ito na nakaitim na nakadamit ay labis na hindi nasisiyahan habang naghahanda siyang itaboy si Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumaas ang kanyang mga kilay nang sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka. Hindi ba't ang brat na ito ang gustong pansinin ng Profound Water Thunderworm Clan? Laking gulat ng matandang nakasuot ng itim na damit. Nakatanggap lang siya ng balita na gusto ng Profound Water Thunderworm Clan na mapansin niya ang isang tao. Ang taong ito ay si Yezuan. Nabalitaan ko na ang unang Dragonized descendant ng Profound Water Thunderworm Clan ay pinatay ng isang tao. Pagkatapos, gusto nilang hanapin ko ang mga alaala ko para kumpirmahin kung nangyari nga ito. Sok, pinadala talaga sa akin ng brat na ta. Panipi. Napangiti ang matandang nakaitim na nakadamit. Siya ang taong iyon na bihasa sa mga soul technique na binanggit ng Grand Elder ng Profound Water Thunderworm Clan. Sa orihinal, ang usapin ng pagkuha ng mga tao ay dapat gawin ng mga mamamatay tao ng Underworld. Gayunpaman, dahil nakatagpo niya ito, pagkatapos ay gagawin niya ito para sa kanya. Pagdating ng panahon, ang kailangan lang niyang gawin ay mangikil ng isang halaga ng pera. Gayunpaman, ang tingin ng matandang lalaking ito na nakaitim na nakadamit ay nahuli ni Yezuan. Itong matandang lalaki, kilala niya ako. Nanginginig ang isip ni Yezuan. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang matandang ito na nakaitim na nakadamit ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Brat, kilala ko ang 1 o 2 elder ng Heavenly Thunder Hall. Kalimutan na natin ang bagay na ito. You can go. Biglang sabi ng matandang nakasuot ng itim. Bitawan mo ako. Labis na nagulat si Yezuan. Bagamat ang Phantom Gang ay isa sa 3 dakilang kapangyarihan ng Black Chaotic Corner, at ang matandang ito na nakaitim na nakadamit ay isang elder ng Phantom Gang, hindi magkakaroon ng anumang mga problema sa paggawa sa loob ng lungsod. Gayunpaman, ang usapin ng Profound Water Thunderworm Clan na humihiling sa matandang nakaitim na damit ay hindi masyadong kapansin-pansin.
Kaya, kinailangan siyang mahuli ng palihim. Tama, pwede ka nang umalis. Huwag ka nang babalik. This matter is not something you can manage. Tumango ang matandang nakasuot ng itim. Dahil ganoon nga, column na. Hinuyam ni Yesuan ang kanyang mga kamao, naghahanda na tumalikod at umalis. Pero, bago pa siya matapos magsalita, may biglang sumigaw sa gulat, siya nga. Oh, lumingon si Yesuan at ang matandang lalaki na nakasuot ng itim, nadiskubre ang tatlong tao na naglalakad palapit sa kanila. Ang tatlong ito ay pawang nakasuot ng uniforme ng Phantom Gang. Nakikilala niyo siyang tatlo. Kumikislap ang mga mata ng matandang nakasuot ng itim habang nagtatanong. Si Elder He, Guardian Yao ay pinaslang sa sarili niyang manor. Hiniling sa akin ni Lord Kyo na ikalat ang larawan sa paligid. Kinuha ng taong nangunguna ang isang larawan mula sa kanyang singsing na Chen Kun. Ang larawang ito ay nagkataon na kay Yesuan. Ang mga salitang ito ay natakot kay Yesuan. Ano ang kinalaman ng pagkamatay ni Guardian Yao sa kanya? Gayunpaman, agad siyang nag-react. Siya ay na-frame, at ang nag-frame sa kanya ay marahil ang Panginoong Kyo na iyon. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yesuan nang siya ay agad na tumalikod. How dare you kill a guardian of the Phantom Gang? You must have a death wish. Sigaw ng matandang nakaitim na damit. Kanina pa siya naghahanap ng pagkakataon para mahuli si Yesuan, ngunit ngayon, mayroon siyang lehitimong dahilan para gawin iyon. Sa sandaling lumingon si Yesuan, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng itim. Ang dalawang sinag ng liwanag na ito ay pumasok sa mga mata ni Yesuan. Soul Attack. Nanginginig ang katawan ni Yesuan. Ang mga miyembro ng Phantom Gang ay dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa at pagtatanggol sa kaluluwa. Napakahirap nilang harapin. Hindi ka qualified na gumamit ng soul attack sa harap ko. Ang mga mata ni Yesuan ay naglabas din ng sinag ng gintong liwanag. Maningning na mata, hanggat nakatikip ang mga mata ng isa, hindi makakagamit ng soul attack ang kabilang partido. Gayunpaman, kahit na ipikit ni Yesuan ang kanyang mga mata, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mababawasan kahit kaunti. Tikim mo naman ako, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. Nasusunog na mata, ipinagbabawal na mata ng ilusyon. Ano, marunong din gumamit ang batang ito. Bahagyang nagulat ang matandang nakasuot ng itim, at marahas na namula ang kanyang mukha. Ito ay dahil hindi naapektuhan ng pag-atake si Yesuan ngayon lang. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi karaniwan. Gayunpaman, naapektuhan siya ng dalawang pag-atake ng kaluluwa ni Yesuan. Kabanata 1175. I didn't want to cause a ruckus. Pero ngayon, huwag mo akong sisihin. Ang mukha ni Yesuan ay naging malungkot. Hinawakan niya ng mahigpit ang Skyquake Sword at bumuo ng isang malaking gintong espada. Ang walang hangganang espada ng Overlord. Boom! Ang gintong espada ay nahulog sa lupa. Nabasag ang mga buto ng balikat ng matandang nakaitim. Buti na lang nakahanda siya. Kung hindi, siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, ang tatlong miyembro ng Phantom Gang sa likod niya ay hindi gaanong pinalad. Ang lahat ng kanilang mga buto ay nabasag at sila ay namatay sa lugar. Anak, how dare you kill the members of the Phantom Gang? You're courting death. Hindi na makaupo ang matandang nakaitim. Dahil walang silbi ang pag-atake ng kaluluwa, gagamit siya ng puwersa. Wei Zhenchen, Thunder Pearl, go! Nagtapon si Yesuan ng dalawang magic treasures. Kasabay nito, bumuo siya ng Heavenly Thunder Battle Halberd. Walang silbi ang sword manipulation laban sa akin. Ngumuso ang matandang nakaitim at ginamit ang kanyang manifestation force para itulak si Wei Zhenchen at ang Thunder Pearl palayo. Teritoryo ng langit na kulog. Sinaksak ni Yesuan ang Heavenly Thunder Battle Halberd sa lupa. Biglang kumidlat at hindi mabilang na mga ahas na kuryente ang bumaril. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hinarang ng matandang nakaitim. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, tiyak na mas malakas si Yesuan kaysa sa matandang nakaitim. Gayunpaman, nakikipaglaban siya sa pasukan ng Phantom Gang. Sa makatuwid, kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Habang ang matandang nakaitim ay nag-ambala, si Wei Zhenchen at ang Thunder Pearl ay mabilis na nagbago.
Nag-transform si Wei Zhenchen bilang isang god of war at nilaslas ang kanyang espada sa matandang nakaitim. Ang Thunder Pearl ay nagpalawak din ng hindi mabilang na mga spike, naghahanda na sumabog ang ulo ng matanda. Anak, ang dami mong pakulo. Magwala ka, niyugyug ng matandang nakaitim ang katawan. Isang malakas na puwersa ng manifestasyon ang nagpadala kay Wei Zhenchen at ang Thunder Pearl na lumipad muli. Gayunpaman, sa sandaling ito, tapos ka na. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Sa isang iglap, ang Thunder Pearl ay naglabas ng isang strand ng makalangit na kidlat na naging isang Thunder attribute na lumilipad na dragon. Thunder Dragon Roar. Binuksan ng Thunder Flying Dragon ang dagwang labi nito at iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon. Ano, hindi inaasahan ng matandang nakaitim na may ganoong pagbabago ang Thunder Pearl. Siya ay naging pabaya. Ngayon, babayaran niya ang kabayaran para sa kanyang kawalang ingat. Zizi, boom! Isang malaking haligi ng Heavenly Thunder ang bumaba, nilunod ang matandang nakaitim. Ang Roar of the Thunder Dragon na ito ay isa sa mga trump card ni Ye Zuan. Pambihira ang kapangyarihan nito. Itinuring ni Ye Zuan na ang matandang nakaitim na nakadamit ay patay na karne. Basta, tumigil ka. How dare you kill Elder He? Nililigawan mo si kamatayan. Tigilan mo siya. Biglang umalangaw ang sunod-sunod na sigaw. Sa loob ng saklaw ng pakiramdam ni Ye Zuan, sinisingil siya ng mga eksperto ng Phantom Gang. Lahat silang tatlo ay nasa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Dahil napakaraming eksperto ang kinakilos mo, hindi kita mabibigo. Gumawa ng kuko si Ye Zuan gamit ang kanyang kaliwang kamay at nagsimulang mag-swipe palabas ng mabilis. Ang 8 paninindigan ni Zuo Qinglong. Kasabay nito, lumitaw ang isang figure sa likuran niya. Luoluo. Nakarating na si Luoluo sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm salamat sa planting space. Nang makitang may labanan, napahadjijek. Siya at ipinatawag ang kanyang 100-fold Fox Doppelganger. Pigilan mo sila, sabi ni Ye Zuan kay Luoluo. Walang problema, young master. Confident na sabi ni Luoluo. Medyo may kaya pa ang matandang nakasuot ng itim. Nakaya niyang paglabanan ang Thunder Dragon's Roar, ngunit wala siyang ibang nagawa kundi ipagtanggol. Ngunit kaya ni Ye Zuan, ipapadala kita sa kabilang buhay kasama ang pag-ataking ito. Isang pilak na hiwa ang napunit sa hangin. Ang matandang nakasuot ng itim na lalaki, na lumalaban sa dagandong ng Thunder Dragon, ay pinugutan ng ulo sa isang iglap. Pagkatapos, ang Thunder Dragon's Roar ay nakuryente siya sa isang sunog na bangkay. Patay ang isang 5th level Nether Passage Realm expert. Bagaman ginamit niya ang kanyang trump card, kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil nagdudulot siya ng gulo sa harap ng bahay ng iba. Matapos mamatay ang matandang nakasuot ng itim, mabilis na sumugod si Ye Zuan at kinuha ang interspatial ring ng matanda. Mayroong maraming mga bagay sa interspatial ring, marami sa mga ito ay maaaring mapabuti ang kaluluwa ng isang tao. Si Ye Zuan ay nakinabang dito. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Isang system notification ang tumunog. Matapos kainin ni Ye Zuan ang mga ores at armas sa interspatial ring, nag-level up si Wei Zhenchen at umabot sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Ngayong patay na ang matandang nakasuot ng itim, ang tingin ni Ye Zuan ay bumagsak sa 3 matatanda ng Phantom Gang. 3 mga eksperto sa Nether Passage Realm sa ika-5 antas. Kaya ano, mag-away tayo. Si Ye Zuan ay umungal ng malakas. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makapasok sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Bilang karagdagan sa 3 matatanda, mayroong maraming pangatlo at ika-4 na antas ng mga eksperto sa Nether Passage Realm sa Netherworld. Maaaring gamitin sila ni Ye Zuan at Luoluo para maantala ang sitwasyon. Eye of Control. Sinimulan silang kontrolin ni Ye Zuan, pinayagan silang makalusot sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm Phantom Sect Protector sa tabi niya. Young Master, hayaan mo akong gawin ito. Biglang sabi ni Luoluo sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, nakita ni Ye Zuan ang isang kulay rosas na eyeball na nabuo sa itaas ng ulo ni Luoluo. Ang mata ng enchantment. Dati, ginamit ni Luoluo ang Eye of Enchantment para madagdagan ang lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan. Ngayon ang unang pagkakataon na ginamit niya ito laban sa iba. Ano ba yan? Isang fox. Ang maliit na fox na iyon ay kabilang sa Fox Clan.
Mag-ingat sa kanyang alindog. Bang! Hindi maganda. May Gina Yuma. Sa isang kisap mata, 12 ng mga tao ang nabighani ng Eye of Enchantment at inatake ang mga matino na eksperto ng Phantom Gang. Holy shit! Mass Enchantment! Nagulat si Yezuan. Tunay na makapangyarihan ang Eye of Enchantment. Naakit nito ang napakaraming tao sa isang galaw. Patayin ang maliit na Zoro. Galit na umungal ang isa sa mga elder ng Phantom Gang. Lahat silang tatlo ay kinasuhan si Luoluo. Emph! Ang lakas ng loob mong hawakan ang Young Master sa inyong tatlo. Tiningnan sila ni Luoluo ng may paghamak. Ang kanyang 6 na buntot ay nakabukas sa kanyang likuran. Gamit ang isang kaway ng kanyang payat na kamay, 7 apoy ang lumutang sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos, ang 7 apoy ay biglang nagsanib sa isa, na bumubuo ng isang 7 kulay na bulaklak ng lotus. Inihagis ni Luoluo ang 7 kulay na fire lotus sa elder ng Phantom Gang sa gitna. Malungkot ang mukha ng matanda sa Phantom Gang habang nahihirapan siyang umiwas. Nararamdaman niya na ang 7 kulay na fire lotus ay naglalaman ng maraming enerhiya. Kung tinamaan siya nito, wala nang matitira sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, ang 7 kulay na apoy ng demonyo ay biglang namulaklak nang dumaan ito sa balikat ng matanda sa Phantom Gang. 7 kulay na apoy ng demonyo, 7 magkakasunod na pagsabog. Agad na kumalat ang isang malakas na aura, na naging dahilan upang manginig ang lahat. Boom! 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 May kabuuang 7 pagsabog, at ang mga tunog ay tuloy-tuloy na halos nagsanib sa isa. Ang mga magsasaka na nakamasid sa malayo ay hindi maiwasang manginig. Masyadong cool ang paglipat na ito. Ang paglipat na ito ay ang bagong kasanayan ni Luoluo. Ito ay mukhang napakakul at ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Pagkatapos ng 7 pagsabog, ang Phantom Gang Elder ay nagkawatak-watak. Naiwan lamang ang isang tumpok ng mga belang paa. Hindi lang iyon, naapektuhan din ang 2 pang matanda at malubhang na sugatan. Young Master, ikaw na. Kabanata 1176, nakabawi rin si Yezuan mula sa kanyang pagkabigla, at bahagyang nabaluktot ang mga sulok ng kanyang bibig. Habang nabigla siya sa lakas ng galaw ni Luoluo, hindi lang siya nakatayo roon at nanunood. Lumipad na ang Thunder Pearl. Sok, sok, sok. Isa na namang malaking pasabog. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan, at kumislap ang kanyang mga mata. Perlas ng kulog, paglipol ng langit na kidlat. Naglabas din ng nakakasilaw na liwanag ang Thunder Pearl. Kumikislap ang kidlat, at pansamantalang binulag nito ang mga nasa mababang kaharian. Gayunpaman, ang Thunder Pearl ay hindi isang flash bomb. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas mahina kaysa sa galaw ni Luoluo. Dagandong, isa pang malakas na dagandong ang umalingaw sa kalangitan. Parehong namatay ang 2 elder ng Phantom Gang na labis na nasugatan ni Luoluo. Haha, anong Phantom Gang? Napakahina, si Yezuan ay labis na hinamak sa kanyang puso. Mabilis siyang lumipad patungo sa 3 bangkay. Ito ang mga interspatial ring ng 3 mga eksperto sa Nether Passage sa ika-5 antas. Kung pinagsama-sama niya ang lahat ng item, maaaring makapasok siya sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Sa oras na iyon, sino ang magiging kapareha niya? Gayunpaman, sa sandaling ito, Brat, how dare you kill my men? You're courting death. Biglang umalangaw ang isang malakas na dagandong, at kasabay nito, pumasok ito sa tainga ni Yezuan. Ang pinuno ng Phantom Gang, Phantom. Nang pumasok si Yezuan sa Chaotic Black Corner, narinig niya ang tungkol sa pinuno ng Phantom Gang. Ang taong ito ay bihasa sa pag-atake ng kaluluwa, at siya ay pinakamahusay sa mga ilusyon. Hanggat pinandilatan ka niya, baka hindi ka magising kahit naputulin ang mga paa mo. Kaya naman, ang pinuno ng Phantom Gang ay masasabing pinakamahirap harapin sa 3 leader ng gang. Gayunpaman, ito ay walang silbi laban kay Yezuan. Phantom ay, tumagos. Kumislap ang mga mata ng pinuno ng Phantom Gang. Talagang nagawa niyang mapasok ang makinang na helmet ni Yezuan, na naging dahilan upang mahulog si Yezuan sa isang ilusyon. Ang lakas na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa elder na nakasuot ng itim. Sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang paligid ni Yezuan. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang liblib na isla.
Ang liblib na isla na ito ay napakaliit, at nakikita niya ang kabilang dulo sa isang sulyap. Sa karagatan sa tabi ng nakabukod na isla ay isang malaki at nakakatakot na hayop sa dagat. Ang mga hayop sa dagat na ito ay may kakayahang lunukan ang hiwalay na isla na ito sa isang lagok. Ang soul attack na ito ang pinakamalakas na naranasan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na ang bloodline ni Yezuan. May nickname pa ako, The Terminator of Illusions. Malamig na ngumuso si Yezuan at agad na tinago ang mga ilusyon sa paligid niya. Agad ding, nawasak ang malaking hayop sa dagat na bamuka ang dagwang bibig nito at lalamunan na sana ang isla. Ano, sinira mo ang ilusyon ko sa isang shot. Ito ay imposible, panipi, hindi makapaniwala si Yuhuan. Kahit na ang pinuno ng Wild Dragon Gang, si Tai Long, o ang pinuno ng Righteous Yang Gang, ang Frivolous Scholar, ay hindi kayang basagin ang mga ilusyon sa napakaikling panahon, lalo pa si Yezuan, isang brat sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Habang si Yuhuan ay nabigla pa, itinapon na ni Yezuan ang 3 bangkay sa planting space. Kasabay nito, nilamon niya ang lahat sa Universe Ring. Ding! Nakalusot ang Thunder Orb. Na-notify ang system. Sa kasamaang palad, si Yezuan mismo ay hindi makalusot. Alam niyang medyo maikli pa siya, kaya ginamit niya ang lahat ng ores at divine weapon sa Thunder Orb. Ang Thunder Orb ay walang co-growth contract sa kanya, kaya hindi ito kinain ni Yezuan. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng ores at banal na sandata sa Thunder Orb, gumastos ng maraming Super Dev Art Crystals. Gumastos siya ng maraming ores at banal na sandata. Kung si Yezuan mismo ang lalamunan ng mga ito, ang kanyang paglilinang ay bubuti. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Thunder Orb ay tataas ng husto mula sa ikatlong antas hanggang sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kamatayan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, mas kapaki-pakinabang na palakasin ang Thunder Orb kaysa dagdagan ang sarili niyang lakas. Leader ng Dark Illusion Gang, hanggat papatayin kita, makakalusot ako sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Lumakas ang fighting spirit ni Yezuan. Nanginginig ang buong katawan niya sa excitement. Sino ang pinuno ng Dark Illusion Gang? Isa siya sa 3 leader ng gang ng Black Chaos Corner. Siya ay napakalakas at may libu-libong miyembro ng gang, na lahat ay mga eksperto sa Nether Passage Realm. Gayunpaman, hindi natatakot si Yezuan sa kanya. Sa sandaling ito, mayroon pa ring isa pang trumpeta si Yezuan, 10,000 Ancestral Swords. Wei Zhenchen, halika. Nakahanda na si Yezuan na lumaban hanggang kamatayan kay Yuhuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang figure ang biglang lumitaw mula sa abot tanaw. Anak, nandito ako para tulungan ka. Isang pamilyar na boses ang umalangaw at pumasok sa tainga ni Yezuan. Lumingon siya at nakita niya ang isang pamilyar na tao na may malakas na aura na sumusugod sa kanya. Si Elder Ling Yao. Hindi napigilan ni Yezuan na mapasigaw sa gulat. Ang Elder Ling Yao na ito ay ang forging master na tumulong sa kanya sa paggawa ng Thunder Orb artifact. Hindi niya maintindihan kung bakit lilito si Elder Ling Yao sa Black Chaos Corner. Ikaw Huan, ang lakas ng loob mong hulihin ang mga apo ng matandang ito. Ibigay mo ang iyong buhay. Galit na umuungal si Elder Ling Yao habang sumusugod siya kay Yuhuan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit narito si Elder Ling Yao. Kaya ito ay dahil siya ang Elder ng Heavenly Thunder Hall na ang mga apo ay nahuli. Siya ang nag-alok ng gantimpala ng 100,000 Inner Devil Pills. Sa tulong ng 5th level Nether Passage Heavenly Thunder Hall Elder tulad ni Ling Yao, biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan. Bigla siyang nagbago ng isip, hindi na gumagamit ng 10,000 Ancestral Swords. Wei Zhenchen, Thunder Orb, go! Agad na pinalock ni Yezuan si Wei Zhenchen kay Yuhuan. Ang 10,000 Ancestral Swords ay isang trump card, dahil mayroon pa ring ilang tao sa lungsod na maaaring magbanta sa kanya, tulad ng Chief ng Wild Dragon Gang, ang Chief ng Righteous Yang Gang, ang Chief ng Frivolous Scholar, at ang Chief ng Underworld Branch. Siyempre, ang pinakaiingatan niya ay si Mo Xiaoye na dumating at umalis ng walang bakas, na nakakatakas sa kamatayan sa bawat pagkakataon.
Isang pangatlong antas na Nether Passage martial artist ang nangangahas na gumawa ng mga kabangisan sa harap ko. Mamatay. Direktang binaliwala ni Yu Huan ang Heaven Shocking Sword at Thunder Orb, biglang nag-transform sa isang streak ng liwanag habang siya ay bumaril patungo kay Yezuan. Bagamat napatay ni Yezuan ang ilang ikalimang antas ng Nether Passage Elders, alam ni Yu Huan na ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card. Dahil ito ay isang trump card, hindi ito dapat gamitin ng ganoon kadali. Gayunpaman, habang siya ay bumaril patungo kay Yezuan, isang 7 kulay na lotus ang biglang lumutang. 7 kulay na demonic na apoy, 7 magkakasunod na pagsabog. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang 7 pagsabog. Sa kabutihang palad, matagal nang pinaghandaan ito ni Yu Huan. Idinagdag sa katotohanan na ang kanyang cultivation base ay mas mataas sa tuktok ng ika-6 na antas ng yugto ng Nether Passage, malapit na siyang makapasok sa yugto ng Nether Passage. Pagkatapos ng pag-atake ni Luoluo, siya ay ganap na hindi nasaktan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng paghahati ng hangin ay umalangaw-ngaw mula sa gilid. Heavenly Thunder Battle Halberd, Heavenly Thunder Explosion. Dagandong. Isa pang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang buong pangunahing lungsod ng Black Chaos Corner ay nagkakagulo na dahil mahigit 10,000 mga manunood ang nagtipon sa paligid. Samantala, si Yu Huan ay nasugatan ng Heavenly Thunder Explosion sa harap mismo ng napakaraming tao. Gaano kakilakilabot? Ang lakas ni Elder Ling Yao ay malamang na walang kapantay sa ikalimang antas ng mga martial artist ng Nether Passage. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa taong pinatay ko. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga sa sarili. Ang Heavenly Thunder Hall ay hindi ordinaryong kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit naging elder si Elder Ling Yao ay hindi dahil miyembro siya ng Ling family kundi dahil sa kanyang lakas. Kabanata 1177. Matanda, nililigawan mo si kamatayan. Pinandilatan ni Yu Huan si Elder Ling Yao, naghahanda na gamitin ang mata ni Yu Huan sa kanya. Gayunpaman, biglang ipinikit ni Elder Ling Yao ang kanyang mga mata. Ang mga pag-atake ng kaluluwa ay karaniwang kailangang dumaan sa mga mata. Hanggat nakapikit ang isa, mahirap matamaan. Sa kabutihang palad, ang isang martial artist ay magkakaroon ng espiritual na kahulugan pagkatapos maabot ang manifestation realm. Kahit na ang bilis ng espiritual na kahulugan ay mas mabagal kaysa sa mga mata, maaari pa rin itong gamitin sa labanan. Paano kung ipikit ko ang aking mga mata? Ngumuso si Yu Huan at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan sa mga tao sa likod ni Elder Ling Yao. Sa isang iglap, ang ilang martialists ay naglunsad ng mga pag-atake sa likod ni Elder Ling Yao. Ginawa ni Yu Huan ang mga taong ito na mahulog sa kanyang mga ilusyon, at si Elder Ling Yao ang kanilang kaaway. Medyo may kaya ka. Scram! Ngumuso si Elder Ling Yao. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang mga taong ito ay pinalipad. Anong biro? Siya ay nasa 5th level ng Nether Passage Realm. Paanong ang mga martial artist na ito sa pangalawa o ikatlong antas ng Nether Passage Realm ay kanyang kakampi? Gayunpaman, pinaalalahanan ni Yu Huan sina Yezuan at Luoluo. Subukan mo ito, sect leader Yu Huan. Biglang tumawa si Luoluo. Sa sumunod na sandali, nagsimulang salakayin siya ng mga miyembro ng Phantom Gang na nakapalibot sa gang leader ng Phantom Gang. Isang bangkos ng basura. Go to hell. Walang pakialam si Yu Huan na ang mga taong ito ay dating mga subordinate niya. Naghagis siya ng ilang hampas ng palad at pinagdurog-durog ang mga iyon. What a bastard! Pinatay pa niya ang sarili niyang mga tao. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nasa ilalim na ng kontrol ni Luoluo. Kung hindi niya papatayin ang mga ito ay magiging mas mahirap. Sa sandaling ito, iniisip niya sa kanyang sarili at ni Elder Ling Yao na pigilan si Yu Huan habang kinokolekta ni Luoluo ang interspatial rings. Hanggat nakakolekta siya ng sapat na interspatial rings, magagawa niyang makapasok sa 4th level ng Nether Passage Realm. Sa oras na iyon, magiging madali ang pakikitungo kay Yu Huan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang aura na hindi mas mahina kaysa kay Phantom. Sa sandaling lumitaw siya, si Elder Ling Yao na akmang sasalakayin si Yu Huan ay hindi napigil ang tumigil. Ang sect leader ng Wild Dragon Gang, Tai Long.
Naningkit ang mga mata ni Elder Ling Yao habang siya ay bumubulong. Nagulat din si Yu Huan. Tanong niya, Tai Long, bakit ka nandito? Ang bagong dating ay isang kalbo. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Wild Dragon Gang, isa sa 3 dakilang gang ng Black Chaotic Horn, Tai Long. Ang kanyang cultivation level ay umabot na rin sa peak ng ika-6 na level ng Nether Passage Realm. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Yu Huan. Napakalaking galaw mo, paanong hindi ako lalapit at tingnan? Nakangiting sabi ni Tai Long. Bagamat sinabi niya iyon, naramdaman ng spectral illusion na wala rito ang Iron Dragon na may magandang intensyon. Malamang na narito siya para samantalahin ang sitwasyon. Ang pagkamatay ng 4 na 5th level Nether Passage Realm Elder sa Dark Illusion Manor ay lubos na nagpabawas sa lakas ng Dark Illusion Gang. Kung ang Wild Dragon Gang ay aatake sa oras na ito, ang Dark Illusion Gang ay nasa panganib. Tai Long, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sa tingin mo ba madaling ay bully ang phantom ko? Kahit mamatay ako, hindi ka rin magiging madali. Panipi. Gumamit ng pananakot si Phantom para paalalahanan si Tai Long na huwag kumilos ng padalos-dalos. Para naman kina Ye Zuan at Ling Yao, kaya niyang harapin sila mismo. Sok, alam ko na ang tungkol sa'yo. Nung una, ayaw kong sabihin, pero ngayong kumakatok na sila sa pintuan ko, kung hindi ko sila sasamantalahin, hindi ko ba papakawalan ang mga kapatid na pinatay mo? Biglang naglabas si Tai Long ng isang malawak na likod na machete. Sa pagkakataong ito, ang Dark Illusion Gang ay nakadiscover ng isang aksidente, kaya gusto niyang magdagdag ng insulto sa pinsala. Hanggat magagamit niya ang pagkakataong ito para maalis ang Dark Illusion Gang, 2 na lang sa 3 pangunahing puwersa ang natitira sa Black Chaotic Corner. Kung ang mundo ay nahahati sa 3, ito ay magiging isang 2-legged tripod. Pagkatapos, ang teritoryo at lakas ng tauhan ng Dark Illusion Gang ay mahahati sa pagitan ng Wild Dragon Gang at ng Righteous Sun Gang. Wild Dragon, mukhang determinado kang makialam. Kung ganoon, halika na. Nakahanda rin ang Spectral Illusion na lumaban hanggang kamatayan. Galit niyang tinitigan ang mga tao. Too late. Kung sakali, nakahanap ako ng katulong. Dinala ni Tai Long ang malapad na machete sa kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing dahan-dahan. Katulong. Nag-iba ang ekspresyon ng Spectral Illusion nang marinig niya ito. Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Katulong. Pwede bang? Napasigaw si Yu Huan sa gulat, ngunit bago niya masabi ang pangalan, isang tao ang sumugod. Ito ay isang iskolar na binata na nakasuot ng puti na may korona sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay naging sanhi ng matinding panginginig ng puso ni Spectral Illusion. Ang nanginginig niyang mukha ay nahulog sa mata ng lahat. Ang iskolar na binata na ito ay ang pinuno ng Righteous Sun Gang, isa sa 3 pangunahing gang sa Black Chaotic Corner, Frivolous Scholar. Frivolous Scholar, late ka na. Tumingin si Tai Long sa binata at sinabing. Ang iskolar na binata ay awkward na ngumiti at nagsabi, paumanhin, tinutulungan ko lang ang maliit na kapatid na babae na magsulat ng isang couplet, kaya medyo nahuli ako. Mahirap isipin na ang iskolar na binata na ito, na mukhang mas matanda lang kay Ye Zuan ng ilang taon, ay ang pinuno ng Righteous Sun Gang, Frivolous Scholar. Ang Black Chaotic Corner ay isang lugar kung saan naghahalo ang mabuti at masasamang tao. Gayunpaman, sa pangunahing lungsod ng Black Chaotic Corner, mayroong isang tao na lubos na pinuri, at iyon ay ang Frivolous Scholar. Ang Righteous Sun Gang ay iba sa iba pang 2 malalaking gang. Ang gang na ito ay hindi mang-aapi ng iba sa kanilang kapangyarihan. Ang mga miyembro ng gang ay isa ring grupo ng mabubuting martial artist. Bihira sa kanila ang pumatay ng iba para sa kanilang mga kayamanan. Sa madaling salita, ang Black Chaotic Corner ay kung nasaan ito ngayon dahil sa Righteous Sun Gang. Kung hindi dahil sa Righteous Sun Gang, ang mga tao ay papatayin sa lansangan anumang oras. Ang Black Chaotic Corner ay hindi magkakaroon ng ganoong kahusay. Frivolous Scholar, ikaw talaga. Katrabaho mo si Tai Long. Hindi makapaniwala ang Spectral Illusion. Ang Frivolous Scholar ay naging neutral mula noong itinatag ang Black Chaotic Corner. Tanging ang Spectral Gang at ang Wild Dragon Gang ang nakakulong sa isang matinding labanan. Pero ngayon, gusto ng Frivolous Scholar na makialam.
Gang Leader Spectral Illusion, gumastos ka ng milyon-milyong Inner Demon Pills para makuha ang napakaraming pares ng magkakapatid. Ang iyong mga aksyon ay hindi sinasadyang nakasakit ng damdamin ng maraming tao. Sabi ni Frivolous Scholar sa Spectral Illusion. Ang mga misyon na iyon ay hindi ko inisyu. Pinagkatiwalaan lamang ako ng isang tao upang aipakulong ang mga taong ito. Nagmamadaling sumagot si Spectral Illusion. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang Frivolous Scholar. Ngayon, alam na ng lahat na pagkatapos makumplito ang misyon na hulihin ang magkapatid, ipapadala ang magkapatid sa Nether Palace. Natural, iisipin nilang Spectral Illusion ang utak sa likod ng misyong ito. Kung pinag-isipan nila ito ng mas malalim, bakit hindi gumamit ng napakaraming Inner Demon Pills ang Spectral Illusion sa paglilinang? Kung ganoon nga ang kaso, ang Spectral Illusion ay makakalusot na sa ikapitong antas ng Nether Passage Realm noon pa man. You don't have to explain. You must be cultivating a demonic art. Otherwise, bakit ka gagamit ng napakaraming Inner Demon Pills para manghuli ng mga tao? Malamig na ngumuso si Tai Long. Pagkasabi niya nito ay biglang nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa paligid. Oo, nililinang niya ang isang demonyong sining. Kung hindi, bakit siya kukuha ng napakaraming tao? Bukod dito, lahat sila ay magkakapatid. Kapag binanggit ang mga sining ng demonyo, iisipin ng mga tao sa paligid ang Frivolous Scholar. Ito ay dahil ang Frivolous Scholar ay kinasusuklaman ang mga taong higit na naglilinang ng mga sining ng demonyo. Kabanata 1178, Hindi ko ginawa. Nagdilim ang ekspresyon ng Spectral Shadow habang ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Buhay at maayos ang mga taong ito. Kada kalahating buwan, may isang eksperto na magpapaalis sa kanila. Hindi ko sila ginamit para linangin ang aking mga sining ng demonyo. Dalubhasa, WHO, Panipi, kumunat ang noo ng walang kwentang scholar. Kung nagsasabi ng totoo ang Spectral Shadow, kung gayon ang utak sa likod ng mga eksena ay naglilinang sa kanyang mga demonyong sining. Hindi ako sigurado. Lahat sila ay napakahusay sa pagbabalat kayo at mas malakas kaysa sa akin, umiling ang Spectral Shadow. Kasinungalingan mo lang yan. Bukod sa Heavenly Thunder Hall, sino pa ba ang mas malakas sa iyo na pumunta dito? Malamig na umungol si Iron Dragon, hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Gayunpaman, nakalimutan niyang may isang eksperto sa Fulfillment Realm na minsang bumaba dito. Habang ito ay isang liblib na lugar, ang mga eksperto ay lumitaw pa rin dito dati. Walang konkretong ebidensya para sa mga salita ni Spectral Shadow. Gayunpaman, alam na ng lahat na tanggap niya ang magkapatid na iyon. Kung buhay pa ba ang magkapatid na iyon, walang nakakaalam. Siyempre, kahit na sila, posibleng naabot ng Spectral Shadow ang isang bottleneck sa kanyang paglilinang ng kanyang mga demonyong sining at pansamantalang hindi nagamit ang mga ito. Sa anumang kaso, ginawa ang Spectral Shadow para sa araw na ito kahit na ano. Frivolous Scholar, huwag tayong mag-aksaya ng mga salita. Ang Spectral Gang ay kilala sa Black Chaotic Corner. Pilayan muna natin sila. Mahigpit na hinawakan ng Iron Dragon ang kanyang broadsword habang lumingon siya at sinabi sa walang kwentang scholar. Sige. Ganoon din ang naramdaman ng walang kwentang scholar pati na rin ang paglabas niya ng 3 talampakang espada mula sa kanyang special na singsing. Hindi, dapat kang maniwala sa akin. Ang magkapatid na iyon ay nakakulong sa isang kulungan sa loob ng Ethereal Palace. Natarante si Spectral Shadow habang nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Sa pagharap sa dalawang eksperto ng sabay-sabay, wala siyang tiwala sa lahat. Kung Iron Dragon lang, kakayanin niya ang mga ito. Gayunpaman, ngayon na kahit na ang walang kwentang scholar ay dumating, siya ay tapos na para sa. Dahil napakalakas ng walang kwentang scholar, ang kanyang Spectral Eye ay hindi epektibo laban sa kanya. Noong una, inakala ng walang kabuluhang scholar na ang Spectral Shadow ay nilinang sa isang demonyong sining. Pero ngayon, biglang nagbago ang isip niya. Ang Spectral Gang ang may pinakamasamang reputasyon sa 3 magagaling na gang. Kailangang baguhin ang kapaligiran ng Black Chaotic Corner. Patayin. Determinado si Tai Long na lipulin ang Phantom Gang. Natural, hindi siya papayag na makatakas si Phantom. Agad siyang sumugod sa likuran at tinatakan ang landas ng pag-urong ni Phantom. Ngayon, imposibleng makatakas ang Phantom. May isang lobo sa harap, isang tigre sa likod,
at dalawang makamandag na ahas, sina Yezuan at Ling Yao, na may pag-iimbot na nakatingin sa kanya mula sa magkabilang panig. You dare to touch me. Patay kayong lahat. Si Yuhuan ay naguguluhan at nagalit. Alam niya na siya ay tapos na, ngunit ayaw niyang mamatay, kaya maaari lamang siyang gumamit ng mga pagbabanta, umaasang mapa-address ang frivolous scholar at Tai Long. Maaaring matakot ang Iron Dragon dahil dito, ngunit imposible ang walang kwentang scholar. Kahit anong klaseng taga-suporta mayroon ka, ngayon ang araw ng pagkawasak ng Phantom Gang mo. Nang matapos magsalita ang walang kwentang scholar ay agad siyang umatake. Sa kabilang banda, ganoon din si Tai Long. Sa pagtingin sa tatlong figure sa kanyang harapan, ipinakita ni Yezuan ang isang walang magawang ekspresyon. Originally, itong Phantom ang target niya, pero ngayon ay may biglang lumitaw na dalawang tao. Talagang ninakaw ang kanyang pagpatay. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na pinakamahusay na huwag makisali sa labanang ito. Mas mabuting humanap siya ng gulo sa ilan sa mga tagapagtanggol at matatanda ng Phantom Gang. Yezuan, wala tayong gagawin. Fair na, sa oras na ito, biglang sinabi ni Elder Ling Yao. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa Black Chaos Corner ay upang mahanap ang kanyang apo at apo na nahuli. Ngayon lang, sinabi ni Yuhuan na ang mga taong iyon ay nakakulong sa isang bilangguan sa loob ng Netherworld, kaya agad siyang sumugod. Tahimik na tumango si Yezuan. Matapos masulyapan ng tatlong taong naglalaban sa himpapawid, nakolekta niya ang mga samsam sa daan at pinatay ang kanyang daan patungo sa Netherworld. Sa oras na ito, sa ibabaw ng isang mataas na tore sa di kalayuan, isang lalaking nakaitim na damit ang tumingin sa paligid. Damn it, basura talaga itong Phantom Gang. Sigaw ng lalaki sa mahinang boses. Gangmaster, dapat ba tayong tumulong? Biglang sumulpot ang isang medyo may edad na lalaki sa gilid niya at nagtanong. Kung hindi umatake ang walang kwentang scholar, nakatulong sana kami, pero itong walang kwentang scholar. Ang lalaking nakaitim na damit ay nagpakita ng maingat na ekspresyon. Gangmaster, bakit ka nag-iingat sa walang kwentang scholar na ito? Naguguluhan na tanong ng medyo may edad na. Ngumuso ang lalaking nakaitim at sinabing, alam mo ba na ang eksperto sa Fulfillment Realm na dumating sa Black Chaos Corner noon ay kamag-anak sa walang kwentang scholar na ito? Ano? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang walang kwentang scholar ay nauugnay sa isang eksperto sa Fulfillment Realm. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit takot na takot ang Gangmaster ng Black Chaos Corner Underworld Branch sa walang kwentang scholar na ito. Tama, ang lalaking nakaitim na ito ay ang master ng gang ng Black Chaos Corner Underworld Branch. Siya ay nasa ikapitong antas ng Nether Passage Realm. Siya rin ang naglabas ng misyon na hulihin ang magkapatid. Gayunpaman, hindi siya ang gumastos ng Heart Demon Pill. Ibang tao ang tumanggap ng misyon. Tahimik silang dalawa na tumingin sa tatlong figure na naglalaban sa langit sa itaas ng Netherworld. Sa huli, nagpasya silang sumuko sa pagtulong. Sila lang mismo ang makakalunok nitong sirang ngipin. Sa kalangitan sa itaas ng Netherworld. Tai Long, frivolous scholar, tumigil ka na. Nakalabas na sila. Nagmamadaling sigaw ni Yuhuan. Nakita niya na nailigtas na sila ni Elder Ling Yao. Ito ay dapat na sapat upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit si Tai Long at ang walang kwentang scholar ay hindi pa rin tumigil. Ikaw Huan, determinado kaming wasakin ang iyong Yuhuan gang ngayon. Sumuko ka sa paglaban. Sumigaw si Tai Long habang umaatake, huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang buhay mo. Makakahanap ka ng lugar kung saan mapayapa ang iyong pagtanda. Tai Long, kukunin ko ang iyong ina. Hindi napigilan ni Yuhuan ang magmura nang marinig niya ito. Paanong hindi niya malalaman na gusto ni Tai Long na pilayin ang kanyang paglilinang? Ang paglilinang ng isang martial artist ay ang kanilang pangalawang buhay. Kung ito ay baldado, kung gayon ano ang silbi ng pamumuhay? Ano ang layunin ng paglilinang ng mga martial artist? Hindi ba ito ay upang ituloy ang isang mas mataas na kaharian? Kung ang kultibasyon ni Yuhuan ay baldado, maaari rin niyang patayin ang kanyang sarili. Wow! Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Ang buong pagkatao ni Yuhuan ay biglang naging masama. Ang itim na totoong enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at umikot sa kanyang paligid. Hindi niya ginalaw ang mga nahuli na kapatid,
ngunit nagsinungaling siya nang sabihin niyang hindi siya naglilinang ng mga sining ng demonyo. Ang pamamaraan ng paglilinang ng mga sining ng demonyo ay iba sa mga ordinaryong. Ang ilan ay nangangailangan ng pagsuso ng dugo ng tao, ang ilan ay nangangailangan ng pagkain ng laman ng tao, at maging ang utak, bone marrow, at iba pa. Ito ay lubhang malupit, sa makatuwid, nang malaman ng mga nakapaligid na tao na ang mga nahuli na kapatid ay ipinadala sa Netherworld, nahulaan nilang lahat na si Yu Huan ay nagaw-inang ng mga demonyong sining. Ikaw Huan, talagang naglilinang ka ng mga demonyong sining. Naging malamig ang tingin ni Frivolous Scholar. Bago natapos ni Yu Huan ang paggamit ng kanyang teknik, natipon niya ang totoong enerhiya sa kanyang lalamunan at sumigaw. Break! Isang sound wave attack ang kumalat, ngunit ang mga tao sa paligid ay walang reaksyon. Ito ay dahil ang hakbang na ito ay partikular na nakatarget sa mga naglilinang ng mga sining ng demonyo. Boss! Kabanata 1179. Hindi, imposible ito. Nagulat si Yu Huan. Siya ay nilinang ang isang demonyong sining sa loob ng ilang dekada, ngunit ito ay nawasak ng isang salita mula sa walang kabuluhang iskolar. Paano ito naging posible? Nang makita ito ni Tai Long, nagulat din siya. Ang walang kwentang iskolar na ito ay hindi ordinaryong tao, naisip niya sa sarili. Sino ba talaga ang walang kwentang iskolar na ito? Ikaw Huan, dudurugin ko na ang mga ugat mo ng demonyo. Nang matapos magsalita ang walang kwentang iskolar, isa pang sound wave ang pumasok sa katawan ni Yu Huan. Pagkatapos, umalangaw ang sunod-sunod na tunog. Ang mga meridian sa katawan ni Yu Huan na inalagaan ng demonyong si Qi ay nagsimulang magkawatak-watek. Ang tunay na enerhiya ni Yu Huan ay tumagas, at ang kanyang paglilinang ay nagsimulang bumagsak. Ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Ikaapat na antas ng Nether Passage Realm. Ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Pangalawang antas ng Nether Passage Realm. Sa isang kisap mata, si Yu Huan ay naiwan lamang sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Bago ito, siya ay nasa tuktok ng ika-6 na antas, at malapit nang makapasok sa ika-7 antas. Ang pagkakaiba ay dahil sa demonyong sining na kanyang nilinang. Ngayon na ang kanyang mga ugat ng demonyo ay nabasag, ang kanyang paglilinang ay nahulog din. Hindi, imposible. Frivolous Scholar, sino ka? Hindi makapaniwala si Yu Huan. 2 beses palang ibinuka ng walang kwentang iskolar ang kanyang bibig para basagin ang lahat ng mga ugat ng demonyo sa kanyang katawan. Imposibleng ang isang taong may ganitong uri ng kakayahan ay nasa ika-6 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Hindi sinagot ng walang kwentang iskolar ang tanong ni Yu Huan. Sa halip, inalis niya ang kanyang espada at walang pakialam na sinabi, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nabasag na lahat ang mga ugat ng demonyo sa iyong katawan. Dapat kang sumuko ng masunurin. Si Yu Huan ay kasalukuyang nasa ikalawang antas lamang ng Nether Passage Realm. Kahit na ang pang-4 na antas ng Nether Passage Realm Protector ay magkakaroon ng kakayahang patayin siya. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Tai Long at nahuli si Yu Huan sa isang iglap. I can't accept this. I can't accept this. Ako, Yu Huan, nahulog talaga sa ganyang estado. Hindi ko matatanggap ito. Ikaw Huan ay umungal sa langit. Kahit na ang ikalawang antas ng Nether Passage Realm ay 4 na antas lamang ang layo mula sa ika-6 na antas, ang ilang mga tao ay hindi maabot ito kahit na nilinang nila sa buong buhay nila. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga meridian ay hindi ganap na nawasak, kaya kung ikukumpara, kahit na siya ay muling nilinang, ang kanyang bilis ng paglilinang ay magiging mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Hanggat may oras siya, maaari niyang linangin muli ang ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Sa oras na ito, sa kailaliman ng Ethereal Palace, habang nag-aaway sina Yu Huan, Tai Long, at Frivolous Scholar, sumugod sina Ye Zuan at Ling Yao. Oo nga, natagpuan nila ang nakakulong na daang pares ng magkakapatid sa isang patio. Masyadong nakakatakot ang walang kwentang iskolar na iyon na may two-word demonic breaching vein. Ano ba ang background niya? Nagulat din si Ye Zuan. Gayunpaman, masasabi niya na kung hindi inilantad ng spectral ang kanyang sarili, hindi ito magagawa ng walang kabuluhang iskolar. Sa madaling salita, nililigawan ni Phantom si kamatayan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Elder Ling Yao na mahanap ang kanyang apo at apo sa bilangguan sa ibaba.
Sa kulungang ito, mayroong 100 pares ng magkakapatid, na kung saan ay umabot sa mahigit 200 tao. Bukod dito, ito ay isang kamakailang pagkuha. "My Lord, Ginoo, mangyaring iligtas kami." May biglang lumuhad at nagsabi, "Sir, iligtas niyo po kami. Siguradong mahuhuli na naman kami." "Tama, sir, tanggapin mo kami sa Heavenly Thunder Hall." Mapait na nagmamakaawa ang isang grupo ng mga tao. Ang mga taong ito ay walang gaanong background. Hindi naging madali para sa kanila na makapaglinang sa ganoong antas. Samantala, ang Heavenly Thunder Hall ay nagkataon na isang negel iligtas buhay na dayami. Kaya naman, gusto nilang sundan sila doon. Sumimangot si Elder Ling Yao, nakaramdam ng kaguluhan. Kung napakaraming tao ang pupunta sa Heavenly Thunder Hall, ito ay magiging napakalaking gastusin. Gayunpaman, ang mga talento ng mga taong ito ay hindi rin masama. Sa makatuwid, pagkatapos ng maingat na pagkalkula, hindi ito dapat maging isang pagkawala. "Sige, maghintay kayo dito. Kapag natapos na ito, ihahatid na kita pabalik." Sa wakas ay pumayag si Elder Ling Yao. Kung tutuusin, kasali rin dito ang kanyang apo at apo. Ang mga nakahuli sa magkapatid na ito dati ay nasa pangalawa o pangatlong antas lamang ng Nether Passage Realm. Ngayong sinamahan sila ni Elder Ling Yao na nang ahas na labanan si Yu Huan, sino ang maglalakas loob na pumunta para maghanap ng gulo. Salamat, Ginoo." Lumuhad ang grupo bilang pasasalamat. Ngayon, sinulyapan sila ng 3 tao sa di kalayuan bago nagtanong ang Iron Dragon, "Ikaw Huan, ilang pares ng kapatid ang napatay mo upang linangin ang gayong malademonyong sining?" "Ang aking malademonyong sining ay hindi nangangailangan ng mga kapatid na tulad nila. Puro lamang ang aking nililinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng asensya ng dugo. Wala akong masyadong mga kinakailangan," sagot ni Yu Huan. Ang kanyang mukha ay mapotla. "Oh, ibig sabihin totoo yung sinabi mo kanina. Ang Iron Dragon ay hindi nang ahas na paniwalaan ito." "Tama, totoo lahat ng sinabi ko. Sa susunod na 3 araw, pupunta ang mga bigwig na iyon sa Black Chaos Corner at kukunin ang magkapatid na ito. Kung maglakas loob ka na palayain sila ngayon, gagawa ka ng kaaway sa kanila." Bigla kang Juan na nagpahayag ng ekspresyon ng Schadenfreude. Walang kahit isang kasinungalingan ang sinabi niya kanina. Sa makatuwid, itong Iron Dragon at ang walang kwentang iskolar ay talagang nasangkot sa malaking problema. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Yu Huan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Iron Dragon. Si Yu Huan ay nasa tuktok ng ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Ang kanyang aura ay mas malakas, na nasa ika-7 antas ng Nether Passage Realm. At ang ibig sabihin ni Yu Huan ay mayroong higit sa isang ika-7 antas ng Nether Passage Realm martial artist. Ang lakas ng Iron Dragon ay bahagyang mas mahina kaysa kay Yu Huan. Kaya naman, napasok niya ang kanyang sarili sa malaking problema. Dahil umabot na sa ganito, walang puwang para sa negosasyon. Ako, Iron Dragon, hindi biro. Malamig na umungol si Iron Dragon habang kumikislap ang malawak na espada sa kanyang kamay. Tama na, tumango ang walang kwentang iskolar. Gayunpaman, hindi niya sineseryoso si Yu Huan. Hindi naman siya natakot. Pagkatapos, natapos ang usapin. Ang mananalo ay kukuha ng lahat. Dahil ako, ikaw Huan, ay natalo, ang Black Chaos Corner ay magiging iyo na mula ngayon. Napaka mapagmahal ni Yu Huan. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Dapat ba niyang labanan ang Iron Dragon, na nasa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm, sa kanyang lakas sa ika-2 antas ng Nether Passage Realm? Anong biro? Sa makatuwid, napapanood lamang niya ang Wild Dragon Gang at ang Righteous Yang Gang na hinati ang mga kapatid at teritoryo ng Dark Illusion. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding Yu Huan's Interspatial Ring. Kayong dalawa, iyong Interspatial Ring na ito. Sa sandaling ito, biglang ibinato ng walang kabuluhang iskolar ang Interspatial Ring ni Yu Huan kay Yezuan. Ito ang Interspatial Ring ng gang leader ng Dark Illusion Gang. Likas na naghihinala si Yu Huan. Sa makatuwid, hindi niya itinago ang Interspatial Ring at itinago ito sa kanyang Interspatial Ring. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Dali-dali niyang nakuha ang Interspatial Ring. Sinisikap ni Yu Huan na makapasok sa ika-7 antas ng Nether Passage Realm,
kaya walang maraming bagay sa interspatial ring. Gayunpaman, sapat na para kay Yezuan na makalusot. Sa sandaling mahuli ni Yezuan ang interspatial ring, inilipat niya ang lahat ng magagandang bagay sa interspatial ring sa kanyang lumalamon na espasyo at inihagis ito kay Elderling Yao. Sa ibabaw, wala siyang nagawa, ngunit sa katotohanan, marami na siyang nakuha. Kabanata 1180. Maraming salamat, Elderling Yao. Nang marinig ito, nagpahayag din ng pasasalamat si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya alam ang pagnanasa ni Elderling Yao. Siya ay naging sikat sa isang labanan, pinatay ang 45 antas na ethereal opening elders ng Phantom Gang bilang 3 antas ng ethereal opening na martial artist. Ang gayong lakas ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng sinuman. Kung siya ay mag-mature sa hinaharap, siya ang magiging numero 1 eksperto ng Heavenly Thunder Hall. Kaya, sinusubukan ni Elderling Yao na pabor kay Yezuan ng maaga. Elderling Yao, magpapadala ako ng ilang tao para samahan ka pabalik, biglang sabi ng walang kabuluhang iskolar. Sige, maraming salamat kung ganoon. Ipinahayag ni Elderling Yao ang kanyang pasasalamat. Mayroong higit sa 200 tao dito. Kung siya lang ang nandito, medyo magulo. Itong chief ng Righteous Young Gang, ang frivolous scholar, ay medyo mapagkakatiwalaan. Tutulong din ako, sabi ni Yezuan. Marami na rin siyang nakuhang benepisyo sa pagkakataong ito. Hanggat nilalamon niya ang nakuha niya mula sa Phantom Universe Ring, ang paglusot sa ika-4 na antas ng Ethereal Opening Stage ay tiyak na hindi magiging issue. Sa oras na iyon, kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang mga trompeta, magagawa niyang makipag-away sa Phantom Gang. Ang pag-escort sa kanila pabalik sa Heavenly Thunder Hall ay hindi magiging problema. Sige, tumango si Elderling Yao. Bigla niyang naramdaman na minamadali niya si Yezuan pabalik sa Heavenly Thunder Hall. Gustong makita ang mga ekspresyon ng mga ekspertong iyon matapos marinig ang mga tagumpay ni Yezuan sa labanan. Pagkatapos, hinati ng Righteous Young Gang at ng Wild Dragon Gang ang Phantom Gang on the spot. Simula ngayon, wala ng Phantom Gang sa Black Chaotic Corner. Elderling Yao, ang 3 kong kapatid ay nasa ika-6 na antas ng Ethereal Opening Stage. Sasamahan kanila pabalik sa Heavenly Thunder Hall. Sa oras na ito, biglang sinabi ng walang kabuluhang iskolar kay Ling Yao. 3 sa ika-6 na antas ng Ethereal Opening Stage. Nang marinig ang mga salitang iyon, lahat ng mga naruroon ay nagulat. Paano magiging napakalakas ng Righteous Young Gang? Kailangang malaman na ang Phantom Gang ay nasa ika-6 na antas lamang ng Ethereal Opening Stage mismo, at siya lang ang nasa Phantom Gang. Gayunpaman, bakit nagkaroon ng 3 ang Righteous Young Gang sa ika-6 na antas ng yugto ng Ethereal Opening? Kung ang walang kwentang iskolar ay dinagdagan, hindi ba't 4 iyon? Frivolous Scholar, ikaw. Nang marinig ito, Iron Dragon, ay hindi rin ng ahas na paniwalaan ito. Bakit hindi nilamon ng Righteous Young Gang, na mayroong 4 na ika-6 na antas ng Nether Passage Realm Martial Artist, ang Mad Dragon Gang at pinag-isa ang Black Chaos Corner? Haha, don't worry, hindi naman ako ganoon kaambisyosa. Balanse lang ako. Tumawa ang walang kwentang scholar. Sa sandaling ito, 3 figure ang lumipad. Lahat sila ay mga iskolar na nakasuot ng puting damit. Napakabata. Nagulat ang lahat. Hindi lamang iyon, ngunit maging si Yezuan ay ganoon din. Wala siyang naramdaman kanina, pero ngayong sumulpot na ang 3 ito ay agad niyang nilabas ang kanyang aura. Talagang nasa ika-6 na antas sila ng Nether Passage Realm. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 3 taong ito ay nasa maagang 20s, at ang isa sa kanila ay maaaring wala pang 20. Hindi ba siya masyadong bata? Paano siya umabot sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm? Hindi ba dapat galing sa Heavenly Thunder Hall? Tanging ang Heavenly Thunder Hall ang nagtataglay ng ganoong eksperto. Panipi. No, that can't be. Ang mga aura nitong 3 taong ito ay halos kapareho ng Frivolous Scholar. Dapat sa iisang sekta sila. Ang mga tao sa paligid ay pawang nag-iisip. Si Elderling Yao ay labis ding nabigla. Akala niya ay napakalakas na ng Heavenly Thunder Hall. Ngayon, biglang lumitaw ang 3 eksperto na may mga talento na nalampasan ng mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Ito ay simpleng hindi maisip. Northern Heavens Academy. Frivolous Scholar, isa ka bang disipulo ng Northern Heavens Academy?
Napasigaw si Elder Ling Yao sa gulat. Haha, hindi ko akalain na malalaman ni Elder Ling Yao ang Northern Heavens Academy. Bahagyang nagulat ang walang kwentang iskolar, ngunit hindi ito itinanggi. The Northern Heavens Academy. Ngayon ko lang narinig. Dahil wala pang sumulpot na alagad ng Northern Heavens Academy, hindi rin alam ng mga tagalabas ang lokasyon nito. Mabagal na sabi ni Elder Ling Yao. Tumango ang walang kwentang iskolar, tama. Dati, ang Northern Heavens Academy ko ay laging palihim na tumatanggap ng mga disipulo, nakatutok sa masigasig na pag-aaral. Ngayon, nabuksan na ang akademya. Kaya lang kumalat pa ang balita. Ngayon, naiintindihan na ni Elder Ling Yao. Hindi nakakagulat na hindi inilagay ng walang kabuluhang iskolar ang background ng mahiwagang mundo sa kanyang mga mata. Ito ay dahil isa siyang disipulo ng Northern Heavens Academy. Ang mga iskolar ng Northern Heavens Academy ay puno ng katwiran, ang kalaban ng evil daw. Hindi katakatakang madali kang makalusot. Isang walang magawang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Elder Ling Yao. Huwag maliitin siya dahil lang siya ay isang elder ng Heavenly Thunder Hall sa ikalimang antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, may 4 na disipulo ng Northern Heavens Academy sa harap niya, na lahat ay mas malakas kaysa sa kanya. To be honest, ang aking aptitude ay itinuturing na mahirap. Ang aking 3 junior apprentice brothers ay higit pa sa akin. Bahagyang napabuntong hininga ang walang kwentang scholar. Siya ay malapit na sa kanyang 30s, at nasa ika-6 na antas lamang ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, ang 3 junior apprentice brothers sa likod niya ay halos 20 taong gulang na, at nakarating na sa ika-6 na antas ng Nether Passage Realm. Ito ay ganap na walang kapantay. Nang marinig ang mga salitang ito, ang isa sa mga iskolar ay nagmamadaling nagsabi, "Senior apprentice brother, masyado kang mahinhin. Nalinang mo na ang upright yang scripture hanggang sa ika-3 yugto. Kahit na ang mga eksperto sa evil daw sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm ay maaaring mapatay mo." Habang umaalingaw ang mga salitang ito, nanginginig ang katawan ng lahat ng naroroon. Holy shit, isang ika-6 na antas ng Nether Passage Realm na pumapatay sa ika-9 na antas ng Nether Passage Realm. Labis na nabigla si Yezuan. Ngayon lang niya naramdaman na hindi maliit ang background ng walang kwentang iskolar na ito. Ngayon, talagang ganoon. Marahil ay may isang eksperto sa Fulfillment Realm sa Northern Heavens Academy. Sobrang papuri sa akin ng junior apprentice brother. Dahil napunta ka sa lugar ko, ipapamahagi ko sa iyo ang natutunan ko. Masisiguro kung magagawa mong linangin ang upright yang scripture sa ika-3 yugto sa loob ng 3 taon. Tumawa ang walang kwentang scholar. Maraming salamat, senior apprentice brother. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng 3 iskolar. Kahit na sa loob ng buong Northern Heavens Academy, walang gaanong tao na nakapaglinang ng upright yang scripture hanggang sa ika-3 yugto. Sa kanila, ang kaharian ng walang kabuluhang iskolar ang pinakamababa. Gayunpaman, mayroon siyang pinakamalalim na pagkaunawa sa matuwid na kasulatan. Okay, ay escort niyo silang 3 sa Heavenly Thunder Hall. Sabi ng walang kwentang scholar. Oo, tumango ang 3 scholar bilang tugon. Gumaan din ang pakiramdam ni Elder Ling Yao. Kasabay nito, naisip din niyang bumuo ng magandang relasyon sa 3 taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang background ng kabilang partido ay ang Northern Heavens Academy. Sa pag-escort nila sa kanila, sino ang maglalakas loob na sumama? Maraming salamat, Terena. Itinaas ni Elder Ling Yao ang kanyang mga kamao patungo sa walang kwentang iskolar. Maya-maya pa, umailang lang siya sa langit at umalis. Nang makita ito, dali-daling sumunod ang mga nahuli na magkapatid. This time, maswerte sila. Hindi lang sila ligtas, nagawa pa nilang sumali sa Heavenly Thunder Hall. Ito ay maaaring ituring bilang isang pagpapala sa disguise. Para naman kay Yezuan, pagkatapos masulyapan ng walang kwentang iskolar, sumunod siya sa likod ng malaking grupo. Napakabilis, umalis ang malaking grupong ito sa Chaotic Black Corner. Sa pagtingin sa kanilang papaalis na mga figure, hindi alam ni Spectral kung ano ang sasabihin. Sa pagkakataong ito, siya ay lubos na natalo. Hindi niya akalain na ang walang kwentang iskolar ay magkakaroon ng ganoon kagaling na background. Kahit na ang mga eksperto na nagtiwala sa mga tao na makulong dito ay hindi maglalakas loob na pukawin ang walang kwentang iskolar.
Spectral, umalis ka na rin. Sabi ng walang kwentang iskolar kay Spectral. Column.